Magandang araw, mga kababayan. Nais kong ibahagi sa inyo ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Titus, chapter 2, verses 3 to 5. Ang sabi rito, "The aged woman likewise, that they be in behavior as becometh holiness, not false accusers, not given to much wine, teachers of good things, that they may teach the young women to be sober, to love their husbands, to love their children, to be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands, that the word of God be not blasphemed." Ito po ay pinamagatan kong sermon para sa mga babae Pilipina. Nilahat ko na po. Kung ikaw ay isang babaeng Filipina, whether ikaw ay isang lola, isang ina, isang dalaga, o isang teenager, ang mensaheng ito ay para sa iyo. At ang sinabi rito sa Titus, si Pablo ang nagsasalita po rito, dapat daw itong mga babae ay mayroong banal na behavior. Ang unang binabanggit dito ay aged woman, yung mga lola. Ang atin daw mga lola ay dapat maging banal, hindi mapanghusga sa kapwa, hindi ba mapanghatol, hindi magaling magturo-turo na ikaw, kung anong mali ng iba. Not given to much wine, kasi mayroong mga lola lasinggera, mga nanay, mga lola, kaya nakikisama na rin pati mga dalaga at mga teenager, nakikigaya na rin. Huwag daw kayong mga lasinggera, sabi ni Pablo. Sa halip kayo ay teachers of good things. Ang itinuturo ninyo ay mabubuting bagay, that they may teach the young women. Itong mga lola, turuan nyo daw yung mga batang nanay to be sober. Yung sober ay matino ang pag-iisip. Ano po? Mulat. To love their husbands. Mahalin ninyo ang inyong mga asawa, mga asawang lalaki. Kayong mga babae, mahalin ninyo ang inyong mga asawang babae. To love their children. Mahalin ninyo ang inyong mga anak. Alagaan mabuti, arugain. Ingatan, bantayan ang inyong mga anak. To be discreet. Kayo raw mga nanay, maging discreet. Ano ibig sabihin ng discreet? Ang ibig sabihin po ng discreet ay ayon sa dictionary, sa Oxford Dictionary, ibig sabihin ng discreet, careful or circumspect in one's speech or actions. Ibig sabihin discreet, maingat ka sa iyong pagsasalita. Hindi ka nagsasalita na nakakasira sa iyong kapwa, especially to avoid causing offense. Ingatan mo ang pagsasalita mo para maiwasan mo ang maka-offend o makasakit ng damdamin ng iyong kapwa, lalo na yung kapwa mo babae. To gain an advantage or to gain an advantage. Ibig sabihin, hindi ka nagsasalita sa isang kapwa para
pagsamantalahan mo siya o to gain advantage para gusto mo lang siyang isahan o lamangan. Hindi ka maru, sa Bisaya maru, hindi ka mapaglamang sa iyong kapwa. At yan ang ibig sabihin ng discreet. At not false accusers, hindi ka mapanghusga sa iyong kapwa, hindi ka sabi ng iba ay ang tawag dyan ay matapobre, na para bang ikaw ay napakaganda at napakalinis at napakayaman at ang baba-baba ng tingin mo sa iyong kapwa. Huwag daw ganun. Na ang taas ng tingin mo sa iyong sarili, ang yabang-yabang mo. Dapat daw hindi ka ganun. At ang sabi dito, to be chaste. Ibig sabihin ng chaste, abstaining from any form of sexual relationship. Ibig sabihin yung chaste, yan ay walang sexual relationship, as in, malinis. Or, ang ibig sabihin nito ay only having sexual relationship with a person you are married to. Yan ang sabi ng Cambridge Dictionary. Ibig sabihin, magkaroon ka man ng sexual relationship sa iyo lang asawa. Sa asawa mo lang. At ang tawag ng Bible dyan, hindi ka nangangalunya. You are not committing adultery. Ibig sabihin, you do not have any sexual relationship with anybody except your own husband. Yan ang sabi ng Bible. Hindi ka nagpapakita ng motibo at hindi ka bumibigay sa hindi mo asawa kahit na crush mo siya o may gusto ka sa kanya. At kahit pa anong ibinigay niya sa iyo, you do not give in to somebody that is not your husband. Yan ang sabi ni Pablo. Of course, idadagdag ko to na para wag kang makasira sa kapwa mo, wag ka rin marites. Ibig sabihin, wag kang chismosa, wag mong siraan ang buhay ng may buhay, lalo na ang kapwa mo babae. Bilang isang babaeng Pilipina, may mga payo ako na idadagdag sa inyo. Kaya nga ako ay sumasalundo at mas gusto ko ang babaeng Maria Clara noon na mukhang inosente, mukhang matapang, matatag na babae, marunong, subalit inosente sa kasalanan. At kaya ko gusto yung mga Maria Clara dahil sila ay mas mukhang banal sa kanilang pananamit. Hindi tulad ngayon, yung mga babae ngayon, pagaya-gaya, gaya sa mga Western civilization na ipinapakita ang kanilang balat at ipinapakita ang kanilang kaseksihan, na ang sa totoo lang, ang pang-display ng babae dapat yung mukha. Sapat na yun, hindi na kailangang i-display mo ang iyong kaseksihan. At be yourself. Be yourself. Hindi pagaya-gaya sa ibang bansa na katulad ng mga babae. Ang totoo lang, yung mga babaeng Pilipina, kung hindi sila nakapanood at nakapunta sa mga ibang bansa at sila ay dito lang sa Pilipinas, hindi man sila gagaya sa mga Western na babae na mahihiya man sila magtupis. Sa totoo, yung mga babaeng nagtutupis, nagpapakita ng kanilang balat, kaseksihan, at pati pa mga singit,
Ha? Sila ang mga babaeng na impluwensyahan ng Western culture na sila ay parang nawala na ng paggalang sa sarili, or sasabihin ninyong hindi maaaring ipagtanggol ninyo ang inyong sarili at sabihin ninyong ang OA mo naman, sir. Ang OA mo naman, kuya. Ang totoo, ang babaeng Pilipina, hindi ganyan noon. Na-impluwensyahan lang talaga sila ng mga Western culture. Kaya, siguro, maraming nare-rape na babae ngayon. Dahil hindi sila maigat sa kanilang pananamit. Ang kanilang mga suot, sabihin sila'y dalaga, ang mga suot nila ay parang pokpok, parang mga japayuki. Mga minamahal kong babaeng Pilipina, sana igalang naman ninyo ang inyong sarili, igalang ninyo ang inyong ama't ina, at sana huwag naman kayong mukhang pokpok. Alam nyo na ang ibig sabihin nito. Maging maingat kayo sa inyong pananamit. Ang sabi ay kapag ikaw ay pupunta ng simbahan, huwag kang pupunta sa simbahan na parang pupunta ka sa diskuhan. O kaya parang mamamalingki ka. Igalang nyo rin ang simbahan. At kayo ay maging maingat, huwag ninyong ituring na cheap ang inyong sarili. Ano po? Huwag ninyong ituring na kayo ay parang babaeng mababa ang lipad. Hindi kayo cheap. Hindi ka cheap. You are precious. You are beautiful. You are wonderful. You are great. Kaya mag-ingat ka. Huwag mong ipangalandakan ang iyong sarili, lalo na ang iyong kaseksihan, dahil hindi ka cheap. At tandaan mo, ang iyong balat ay para sa iyong asawa. Hindi yan talaga, ang pang-display mo talaga ang iyong mukha. Kung ikaw ay maganda. At ang pang-display mo rin yung maganda mong ugali. Katulad ni Sarah na asawa ni Abraham. At ang sabi pa rito, keepers of home. Kayo ay maging mabuting tagapag-alaga, tagapag-ingat, mahala ng inyong pamilya, ng inyong tahanan. Good, ikaw ay mabuti. At ikaw ay masunurin sa iyong asawa. Bagamat mayroong nagdidebate tungkol dito, paano kung ang asawa mo ay hindi mabuti ang ginagawa at iniisip at sinasabi. Kaya nga sinabi ng Efeso, husbands, love your wives. Kung mahal ng lalaki ang kanyang misis, and then you wives submit to your husbands. Yan ang mabuting relationship. Minamahal ng lalaki ang babae at ang babae ay nagsasubmit sa kanyang asawa. At kayong mga asawang babae, huwag kayong maramot sa inyong asawa. Tandaan mo, ang katawan mo ay pag-aari ng asawa mo at ang katawan ng lalaki ay pag-aari mo. Yan ang sinabi ni Pablo. Kaya huwag kayong madamot sa isa't isa. You communicate, you talk. Pag-usapan nyo lahat ng bagay, pag-usapan nyo mabuti upang kayo ay hindi mag-away. At
ikaw naman, Mrs., kung nararamdaman mo na ang iyong asawa ay parang nakakakita ng iba at nagkakaroon ka ng selos sa iyong puso, huwag mo naman siyang itulak at pagalitan at lalo siyang lalayo sa iyo. Dapat magpaganda ka lalo at lakitin mo ang misis mo upang manumbalik siya sa iyo na nakaramdam ka lamang ng konting selos at nakakita ka lamang ng konting gawa niya na parang siya ay mayroong ibang napupusuan, ay magagalit ka pa at itutulak mo siya palayo sa iyo. Mali. Dapat magpaganda ka nga at magpa-sexy at magpabango para sa iyong asawa. You should win back your husband. Pabalikin mo siya sa iyong sarili. Kaya kayong mga misis, minsan, kaya nasisira ang isang magandang pag-aasawa. Minsan kayo ay maramot at minsan kayo ay hindi maunawain at minsan kayo mismo ang nagtutulak sa inyong mister papalayo sa inyo. Mga minamahal kong babaeng Pilipina, kaya maging maingat po kayo, lalo na ngayong panahon na maraming kidnapping na wala na silang pinipili anumang edad, lalaki at babae, at maaaring kinukuha nila yung mga organ at ibinibenta sa mayayaman na nangangailangan ng organ. Kaya mag-ingat kayo sa paglalakad, iwasan nyo maglakad ng mag-isa. Dapat may mga kasama kayo, kapamilya at kaibigan, 2, 3 o by group. Hindi yung 2 lang kayo o 1 lang ikaw, lalo na lalakad ka sa madilim na lugar. Gumawa ka ng paraan para naman maingatan mo ngayong sarili at you do not put yourself sa isang situation na ikaw ay delikado. Para maingatan mo ngayong sarili, of course manalangin ka sa Diyos, pero gumawa ka ng paraan para maingatan mo ngayong sarili. Magpasama, magpatulong. Be wise. Maging patuloy kang matalino, mga babaeng Pilipina. Be happy. Keep that joyful youth in you. Panatiliin mong masayahin ang iyong sarili. Tayong mga Pilipino, tinuturingan na isa sa pinakamasayang bansa sa buong mundo. At naniniwala ako, we are. Dahil masayahin naman talaga tayo. Mahilig tayong umawit. Kaya nating mag-cope sa mga situation, magtiis. Kaya nga marami sa atin kung mag-abroad, pupunta sa ibang bansa, kayang-kaya ninyong makipagsabayan dahil tayo ay adaptable, adjustable, mga tao mabilis mag-adjust. Napakaganda nating ugali at ang number 1 provider ng nurses sa buong mundo ay mga Pilipino. Dahil kayong mga Pilipina ay magaling mag-alaga, magaling na mga nurses. Kaya naman, masasabi ko na kayo ay kapuri-puri at dapat na alagaan ninyo ang inyong sarili. At nawa kayo ay minatutunan dito sa aking ibinahagi at nawa kayo ay patuloy na maging isang magandang Pilipina, whether ikaw ay lola, nanay, ate, isang dalaga, isang teenager, isang babaeng Pilipina. Ang kagandahan sa ugali, ang kagandahan sa pakikitungo, ang kagandahan sa mga gawaing mabuti, ito nawa maghari at manatili sa inyo. At nawa pagpalain ka ng Panginoon, ikaw na babaeng Pilipina. God bless you. Share these thoughts, these words, this message to others. Bye-bye.